So, yesterday, I was able to speak with someone na may utang. Malaki yung kanyang utang. Hindi naman sa akin, pero malaki yung utang niya. So, it's been very problematic. And right now, he's asking me, ano yung mga tips para makabawas ng utang, makabawi, makabangon. So, share ko na lang din sa inyo yung mga tips na tingin ko makakatulong sa inyo para makabayad kayo ng utang. And hindi lang makabayad, kundi makabayad ng may sistema and hindi ka na babalik at babalik dun sa parehong cycle na yun. Kasi there are people na, yes, nakakabayad ng utang, tapos babalik na naman sa ganung cycle. So, paulit-ulit lang ng cycle, babayad ng utang, tapos babalik ka na naman sa, baon ka na naman sa utang, tapos babayad ka ng utang. So, pinakauna mo pwedeng gawin is harapin mo muna yung katotohanan. You have to accept the truth and then you have to write down. Kailangan mo siya ilista. Number one, kanino kayo may utang? Number two, magkano bawat isa doon yung utang mo? Magkano yung interest rate? Magkano yung minimum monthly payment? And kailan yung mga due dates nito? Kasi guys, marami nai-stress kasi hindi clear, hindi malinaw yung mga numero, yung numbers. And just so you know guys, clarity can reduce your anxiety. So kapag yan naka-list down, lahat, hindi na siya kabanga nakakatakot na parang dilim-dilim or parang sa ulap, ganun. Kapag mas nagiging concrete yung problem, mas nagiging concrete din yung solution. It has to be visible, like nakikita mo yung numbers and you have to be like 100% aware. Hindi magugol ka na lang na parang, "Hala, ganito na pala kalaki yung utang ko." So, ngayon mamimili ka ng strategy. It's either you choose snowball or avalanche. Ito yung mga strategy na 'to, naturo ko na 'to before sa previous video ko. Yung snowball method, uunahin mo muna yung mga pinakamaliliit mong utang, yung mga pinakamababilis. While yung sa iba, yung minimum mo na babayaran din sa kanila. Kasi kapag nababayaran mo pa unti-unti, kahit liit-liit yan, meron siyang psychological win na parang nafu-fulfill mo yung pakiramdam na parang, "Okey, nakakabawas ako kahit paunti-unti." So, parang mas ginaganahan ka na magtuloy-tuloy. So, it's more of like emotional motivation yung ma-achieve mo dito kay snowball method. Next is the avalanche method. Bayaran mo muna lahat ng mga pinakamataas na interest rate mo na utang. Kasi when I was speaking with him yesterday, meron siyang mga utang na parang nagre-range ng 7% per month ang interest rate. Sobrang taas nun, guys. So, kapag ito yung magiging method na pipiliin mo, syempre mas tipid siya sa long term. And mas mabilis din yung mabawasan yung mga total interest. Kasi dun naman talaga masakit eh. Dun sumasakit siya kapag dun, ang lalaki ng interest rate, di ba? So, dun din lumalaki talaga yung utang mo. Dun ka rin nai-stress at saka na-anxiety dahil dun sa mga interest na nag incur dun sa mga utang mo na yun. And I believe na itong strategy na to, itong approach na to is more logical and more number-driven approach. Number three na masasuggest ko is i-freeze mo muna ang lifestyle upgrade mo. So hangga't may utang ka ngayon, iwas ka muna sa mga bagong gadgets. Huwag ka muna mag-impulsive buying dyan sa mga online shop like Shopee, Lazada. Iwas ka muna sa mga sa mindset na deserve ko to. Alisin mo muna yan. Kasi hindi mo deserve. So kumbaga magkakaroon ka ng temporary sacrifice para sa long-term goal mo na freedom. And hindi mo naman kailangang isipin na parang, "Ay, ang hirap-hirap ko na." Kumbaga ang ginagawa mo lang ngayon is clean up, yan. So hindi ka mahirap, I'm just cleaning up, yan. Number four, gumawa ka ng three-layer income plan. Kasi guys, ang utang is ano yan eh, cash flow problem yan. So ngayon, kapag meron kang three-layer na, first layer mo would be your main income, which is ito yung stable, regular, could be your job, yung trabaho mo ngayon, could be your business, or professional service. Basta stable siya na regularly nare-receive mo. And then, you get another layer of income, which is your layer 2. This could be temporary naman. Could be freelance, online selling, weekend sideline, skill monetization. So, you have to be very intentional in looking for another source of income. Ngayon, sobrang dami ng ways mo, especially na andito sa online lahat ng pwede mong pagkakitaan. Meron sa marketplace, meron sa TikTok, mag-affiliate ka dun. Kung di ka talaga sanay sa mga online, then go offline. Kasi gumawa ka ng anything na when temporary, pwede mo maging extra income. That's your layer 2. And then for your layer 3, ito naman yung ang goal mo dito is magkaroon ng long term, which is asset building. Here could be investment or trading. But one thing that is very important dito is huwag kang uutang para mag-invest. Lalo na kung wala ka pang emergency fund tsaka stable income. Kasi when I was speaking with him yesterday, nakikita nga lang pinakasasalba sa kanya sa laki ng utang niya is yung trading. Which is, ako I'm telling you guys na yes, possible ka isamba ng trade. Possible ka isalba ng trading. Pero not today, not tomorrow, not next month, not next year. Kasi in trading, it will take time. Pero I tell you, you can earn of course one time, big time dito, pero you will be risking a lot. And your risk is not worth it para dun sa utang na meron ka right now. Ako, I'd rather use my money to pay my debts kaysa isugol ko sa trading. Lalo na kapag hindi ka pa equipped, hindi ka pa nakakapag-aral ng todo, wala ka pang solid na strategy, and hindi ka pa consistently profitable, even sa mga small accounts or small profit, hindi ka pa nagkakaroon. So parang, no.
You have to remove that in your head. That's a misconception about trading na in a month or two, milyonaryo ka na dito. Kasi you can earn millions, yes, but tomorrow, possible, mawala din lahat yung milyon na yun because of the risk that you're taking. So, sa trading, it really takes time. You really have to study that. But however, in your layer 3, pwede mo siyang gamitin as your asset building in the long run. So, importante pa rin talaga na meron kang layer 1, which is stable income, layer 2 for your extra income. Number 5 that you can also do is to negotiate. Yan pwede yan. Kung sa bank, lending, or card yan. Pwede kang mag-ask ng restructuring. You can also request to lower your monthly payments. And you can also request to waive your penalties actually. Kasi most people, they don't ask. Pero alam niyo guys, yung mga institution, they actually prefer partial payments. Kasi wala, diba? So, kung may mga utang ka sa mga yan, kontakin nyo sila and request for arrangement. Number 6, ito narinig ko to, nabasa ko to somewhere. Create ka daw ng debt attack budget. Kumbaga, formula dito is income minus your fixed expense minus your survival expenses equals your debt payment. Dito tatanggalin mo temporarily yung mga luxuries mo in life. So, survival expenses only yung gagawin mo dito like food, rent, utilities, transport, yun lang. The rest of your money, pupunta na yan sa debt payment. Number 7, kailangan meron ka emergency fund kahit sobrang liit lang yan. Kahit 1 month buffer muna, sobrang importante yan. Bakit? Kasi kapag wala kang emergency fund, wala kang buffer, mangungutang ka ulit eh. Kapag may emergency, I'm pretty sure mangungutang ka ulit. So, yung cycle, ulit-ulit lang din siya. Cycle repeats. So, yun yung gusto natin i-avoid. Bumalik ka na naman sa sitwasyon na may utang ka na naman. That's why emergency fund is very important. Ito number 8. Sinabi ko to sa kanya. You have to fix your relationship with money. Ha? Pwede palang karelasyon ng money? Yes! You have to have a good relationship with money. Utang is rarely about math. Usually, alam niyo ba, it's about emotional spending, pressure to impress, poor financial education, and avoidance behavior. So you have to ask yourself, ano ba na-trigger kapag gumagastos ako? Stress ba? Validation ba? Insecurity ba? Kasi kapag di mo naayos yung pinaka-root cause niyan, kahit mabayaran mo, lahat ng utang mo ay babalik din ulit yan. So always remember to have a good relationship with money. Stop shaming yourself and start discipline. Kasi hindi ka naman masamang tao. Dahil may utang ka. Pero kasi magiging problema siya kung ini-ignore mo, tinatakasan mo, at umaasa ka sa big break. Kasi I'm pretty sure yun yung inaantay mo, magkaroon ka ng big break. Pag nagkaroon ka ng big break, talaga mababayaran mo lahat to. Alam mo, bibigyan ka ng big break ni Lord. Pag nakita niya consistent ka, you will see miracles in your life. If nakita niya na consistent ka, discipline ka, eager ka, most especially if you surrender yung mga utang mo kay Lord. And lastly, number 10, you have to track your utang weekly, wag monthly. So every week, say for example, every Sunday, you have to check your balance. You have to update your progress. And you have to celebrate your small wins. Hindi celebrate na gagastos ka na naman Kasi guys, progress builds momentum. So, weekly mo i-monitor yan. So, the bottom line here is, makakabayad ka ng utang mo kung may malinaw kang plano, may dagdag kang kita, may disiplina ka, and of course, hindi ka na babalik dun sa parehong habits mo before. Kasi ang debt freedom is not about luck. It is always about structure. So, ayan lang guys. I hope nakatulong sa inyo.